Pagkarating nila Ryan at Princess sa rest house na pagmamay-ari ng pamilya ng dalagam, ay agad bumaba si Princess para magbukas ng gate. Ito na nga rin ang nagsarado matapos maipasok ni Ryan ang sasakyan. Nagtuloy na sila sa loob ng bahay, sabi pa ng dalagam. Hindi ka pa ba nagugutom, Ryan? Hindi pa naman masyado. Pero baka maya-maya magutom na rin. Puro na kasi alak ang laman ng sikmura ko eh. Okay, sige. Sabihan mo ako mamaya kapag nagutom ka na. Magpa-deliver tayo ng pagkain. Tara, sa taas muna tayo mag-relax. Okay, sige. Sagot ni Ryan at magkasabay na nga silang umakyat ng dalagam. Pagkapasok lang nila ng kwarto ay sabi ng dalagam, Ray, since ikaw naman ang nag-invite sa akin na magkita tayo ngayon, ayos lang ba kung gawin ko to? Na-miss na kasi kita eh. Wika pa ng dalaga at agad nang tinawid ang kanilang distansya. Hindi na lang din pumalag si Ryan dahil na-miss niya rin naman ang magandang dalaga. Kahit pa magaganda yung dalawang magkapatid na nakasama niya sa inuman, ibang quality ang ganda at pagiging makinis ng dalagang si Princess. Palibasa, anak talaga ng mayaman. Kaya naman, alaga ang katawan sa skincare. Glutathione drip and strict diet. Kaya naman, cuties for sila na talaga ang dalaga sa kaputian. At kung ang ganda ang pag-uusapan, maganda ito na may pagka-Chinese looks dahil Chinese ang tatay at Filipina naman ang nanay. Kahit slim ang pangangatawan ng dalaga, ay gifted rin ito sa mahahalagang bagay. Kaya naman, handang magpakalunod sa mga iyon si Ryan. Makalipas ang kalahating oras ay natapos rin sila sa kanilang pinagkaabalahan. Nakahiga lang si Ryan sa kama nang nakatihaya habang nakaunan siya sa hita ng dalagam. Habang nakasandal naman iyon sa headboard ng kama at marahang minamasahe ang ulo niya. Ryan, until now ba ayaw mo pa rin magka-girlfriend? Sumagot naman si Ryan. Oh, bakit mo naman yan naitanong? Kasi mula noong magkasama tayo, I've decided na gusto ko nang maging going straight. Focus na lang sa pag-aaral, career sa future, at magiging isang mabuti at loyal na girlfriend sa'yo. Iyon ay kung tatanggapin mo ako bilang girlfriend. Kasi naisip ko rin na baka naunahan na ako ni Tiara o ni Chloe. Kasi 'di ba sila ang mas malapit sa iyo at obvious naman na may gusto rin sa iyo ang mga 'yon. Nako, Princess, you have no idea kung hindi mo pa alam ay ako nang nagpapaalam sa iyo. Wala na sa school natin ang dalawang 'yon. Nasa Baguio City na si Chloe. Doon na siya mag-aaral. Si Tiara naman ay lumipat na sa university. At napakarami niya ng ginagampanan na responsibility mula sa mga business ng family nila. Kaya ewan ko lang kung may pagkakataon pang makita kong muli ang dalawang yun. At kung relationship naman namin ang gusto mong malaman, siguro iba ang tingin ng iba sa samahan namin. Pero magkakaibigan lang kami. Nagkataon lang na totoong pagkakaibigan ng namamagitan sa aming tatlong. Kaya kami ganun ka-close. Napangiti naman ng dalagang si Princess at sinabing, So, ibig sabihin, wala ka talagang naging girlfriend sa buong semester? Wala. Nice. So, may pag-asa ako? Ay, Princess, di ba alam mo naman ang reason ko kaya hindi ako pwedeng magka-girlfriend. Dahil yun sa pangako ko sa pamilya ko na magtatapos muna ako ng pag-aaral at pag-aaralin din muna ang mga kapatid ko bago ako pwedeng magkaroon ng serious relationship. Ibig mong sabihin, totoo talaga yan, Ryan? Oo naman. Ano ba sa tingin mo? Akala ko kasi alibay mo lang yun dati para wag akong magkaroon ng pananagutan o commitment sa nangyari sa atin. Hindi yun ganun, Princess. Sa totoo lang,
Sinong lalaking ayaw na magkaroon ng commitment sa'yo? Napakaganda mo, mayaman, matalino, at mabait rin. Kaya walang lalaking tatanggi ng relationship sa'yo. Umuntong hininga naman ang dalaga, sabay sabing, Mali ka, Ryan. Dahil sa dami ng sinabi mong positive qualities and features na meron ako, meron pa rin talagang taong ayaw sa akin. Oh, sino naman? Hindi ikaw. Ikaw lang ang gusto kong maging boyfriend at ayokong may iba pang lalaki ang makakasama sa paggawa ng ganitong bagay. Pero ayaw mo akong maging girlfriend eh. Princess, sorry na. Sana maintindihan mo naman ako. Nakita mo naman ang distansya ng buhay natin. Hindi lang sa pangalang princess. Dahil kahit sa totoong buhay ay prinsesa ka sa pamilya niyo. Ganon kayo kayaman. Samantalang ako, ka-level ko lang ang mga hardinero at katulong niyo. Halos kasing hirap lang ng daga ang buhay namin ng pamilya ko sa probinsya. Kaya ngayong nagkaroon ako ng pagkakataon na baguhin ang buhay namin ay sasamantalahin ko na lang muna. Mag-aaral ako ng mabuti at pag-aaralin ko rin ng mga kapatid ko para magkaroon rin sila ng maayos na buhay sa hinaharap. Yun lang ang kaya kong pangarapin sa ngayon. At mangyari lang iyon kung mag-aaral ako ng mabuti at sisiguraduhin walang kahit isang distraction ang mangyayari sa pag-aaral ko. Huwag ka rin munang malungkot. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako pwedeng magkaroon ng kasintahan at hindi rin ako pwedeng magkaroon ng kaibigan. Pwede mo ako maging friend na boy at pwede ko rin pagbigyan lahat ng gusto mo. Basta kaya ko at available ako. Pero no commitment pagdating sa schedule Alam mo naman na busy ako eh. Ryan, ano palang ginawa mo nitong sem break? Umuwi ako ng probinsya namin. Kinuha ko ang buong pamilya ko kaya narito na rin sila ngayon. Yun rin ang dahilan kaya sobrang busy ako last week. Tinulungan kong makapag-apply ng trabaho ang tatay ko. Ang mga kapatid ko naman ay, in-enroll ko sa eskwelahan malapit lang din sa bahay nila. Tapos noong Lunes ay nag-enroll naman ako. Ikaw ba? Nakapag-enroll ka na? Oo, tapos na. Mabuti pala. Ryan, wait lang Tatawag lang ako sa fast food. Nagugutom na rin kasi ako eh. Grabe kasi yung ginawa natin. Mag-order lang ako sa fast food. Yun lang naman ang possible na bukas at may delivery ng ganitong oras. Okay, sige. Bumangon na muna si Ryan at nagtungo na sa banyo para maglinis ng sarili at makapagbihis na rin. Ang dalaga naman ay iika-ika na naglakad papababa para tumawag sa telepono. Noong umakyat iyon ay may dala ng isang basong juice at inabot na kay Ryan. Oh, may malamig na juice ka na agad. Oo, may laman naman na mga bottle juice ng rep at automatic na mag-on iyon kapag nag-on tayo ng electric main switch. Kaya malamig na. Mga 15 to 20 minutes pa bago dumating ang food delivery. Sabi naman ni Ryan. So meron pa tayong 15 minutes para gawin ulit ito. Wika niya at agad tinaganan ang dalaga. Sabi naman ng dalaga, Ryan naman mahawa ka naman sa akin. Hirap pa nga akong makalakad. Mamaya na ulit after natin makakain. Sobrang nanghihina at nanginginig pa rin talaga ang mga tuhod ko. Ganun ba? Okay, sige, sabi mo eh. Gusto ko lang naman na masulit mong gabi na kasama mo ako. Lalo at hindi ko alam kung kailan na ulit ako magiging available since may pasok na tayo sa Monday. Oo nga no. Sige, be ready dahil babawi ako mamaya. Pero Ray, baka naman pwede akong tumikit sa'yo sa school. Total, wala naman na sina Chloe at Tiara. Diba? E di ako na lang ang gawin mong kunyaring BFF. Oo naman, wala namang problema. Pero huwag kang gagawa ng eksena at tumas ng legal girlfriend. Isa yun sa dahilan kaya ayoko ng relationship. Ayoko ng drama at mga tampuhan. Oo, promise. Pag-aaralan ko mag-adjust ng situation para sa'yo. Okay, sige, salamat. Humiga na lang siya ng straight sa kama at ipinahinga ang katawan.
Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Hanggang sa maramdaman niya na lang na ginigising na siya ng dalaga. Ryan, gising na. Narito na ang mga in-order kong pagkain. Rice meal gusto mo, diba? Kaya 2 order ng 2 pieces of spicy chicken ang in-order ko. Para sa'yo. Tapos 6 pieces na extra rice. Gumawa rin ako ng 3 burger steak meal na may kasamang rice, drinks and french fries. Meron ding burger, 4 pieces. Hindi na ako umorder ng drinks kasi marami naman tayong malamig na fruit juices sa rep. Mas okay yun inumin kaysa sa soft drinks. Oo, ayos na yun. Bumangon na si Ryan tapos doon na sila kumain sa bilog na lamesa sa loob lang din ng kwarto ng dalaga. Nagsalita si Ryan. Sana ginising mo ako para natulungan kita sa pag-aakit ng mga tong... Naku, hindi ko na yun ginawa dahil naririnig ko na malakas yung hilik mo. Kaya sa tingin ko, marami kang ginawa sa buong maghapon kaya pagod na pagod. Oo, tama ka. Sige, tara, kain na tayo. Wika ni Ryan at agad na nilang sinimulan ang pagkain. Masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain na para bang totoo silang magkasintahan. Noong makatapos ay nagplay ang dalaga ng movie na love story sa TV na naroon lang din sa loob ng kwarto. Magkatabi sila habang nanonood. Noong matapos ang movie ay sabi ng dalagang si Princess. Nakakakilig naman ang kwento ng pag-ibig nila, no? Kahit may konting hindi pagkakaintindihan, may away-bate, tampuhan, pero sa bandang huli ay happy ending pa rin talaga sila. Sana magkaroon din ako ng ganong klase ng relationship. Okay lang sa akin ang tampuhan at away-bate. Basta dapat lang sa isa't isa at walang third party. At sana ikaw ang makasama ko sa relationship journey na yan, Ryan. Wika ng dalaga habang nakatitig sa mga mata ni Ryan. Kinintala naman ni Ryan ng halik ang noo ng dalaga sabay sabing, lahat ng bagay ay may tamang pagkakataon. Kapag panahon na para dumating sa'yo ang ganong sitwasyon, ay kusa yung darating. Kahit pa hindi mo na hanapin, dahil maaaring naka-line up na talaga yun na maganap sa buhay mo. Napangiti naman ng dalaga sabay sabing, ay, ewan ko sa'yo, Ryan. Palagi ka na lang may paliwanag sa lahat ng bagay. Susulitin ko na lang pagkakataon na kasama kita. Para at least, hindi man kita maging boyfriend, nakasulit naman ako. Wika ng dalaga at agad nang dinaganan si Ryan. Doon na muling nagsimula ang kanilang katahimikan at pagiging abala sa bagay na pareho nilang nais. Noong makatapos ay sabay na silang natulog. Dahil na rin siguro sa pagod at puyat sa mga ginawa, kaya hindi na nila nagawang magsuot pa ng mga sagabal. Wala naman iyong problema dahil makapal naman ang kumot na ginamit nila at walang ibang tao sa pamamahay na iyon maliban sa kanilang dalawa. Lumipas ang mahabang mga oras na mahimbing ang kanilang tulog hanggang sa sumapit ang 11:00 ng tanghali. Dahan-dahang nagmulat ng kanyang mata si Ryan. Nagulat siya noong makitang may magandang dalagang nakaupo sa may upuan malapit sa round table. Kinukuskus niya pa ang kanyang mga mata para masiguradong hindi siya namamalik mata lamang. Noong naging malinaw na ang kanyang paningin ay doon niya napatunayan na may babaeng ang nakaupo roon. Sino ka? Tanong ni Ryan na nakangiti naman na sumagot ang magandang dalagang naroon. Hi there, Mr. Big Chunk. Doon naalala ni Ryan na hindi pa nga pala siya nakakapagbihis. Noong mapatingin siya sa kanyang ibabang bahagi ay nakalilis na ang kumot at nakalantad roon ang kanyang galit na tiyuhin. Dali-dali nga iyong tinakpan ng kumot. Sino ka? Bakit ka narito sa kwarto ni Princess? Muling tanong ni Ryan na medyo naiinis na. Oh, there's a stranger asking me what I'm doing inside my own house.
maarte pero nakangiting wika noong dalaga. Biglang napagtanto ni Ryan na maaaring ate ito ni Princess, lalo at may resemblance sa itsura ang dalawa. Tinapik niya ng marahan si Princess. Princess, ate mo ba to? Dahan-dahan namang nagmulat ng kanyang mata ang dalaga. Noong mapatingin iyon sa direksyon ng dalaga, ay bigla siyang napahila ng kumot at itinakip sa sarili. Anong ginagawa mo rito, Ate Jamie? Oh, kising na ang aming little princess. Siyempre, para hanapin ang prinsesa ng pamilya na bigla na lang nawala ng walang pasabi. Pinapahanap ka sa akin ni Mami kasi hindi ka daw lumabas ng kwarto mo nung almusal at nakakagulat na wala ka sa kwarto mo. Ang sabi ni Mami, napuntahan ka raw namin dito. Baka naisipan mo na namang mag-relax mag-isa. Pasalamat ka dahil naisip ko na maaaring hindi ka nag-iisa. Kaya sinabi ko kay Mami na huwag na siyang sumama. Dahil kapag nakita ka, ay aayain kitang mag-shopping. Pasalamat ka na lang dahil na-convince ko si Mami na huwag siyang sumama. Dahil kung nagkataon, naku, oh no, 3 months grounded ang princess namin. Pero kailangan mo akong i-convince na huwag kang isumbong. Ikaw rin, mawawalan ka ng kalaro. Big chunk pa naman itong kasama mo. Wika noon sabay hawi ng kumot sa bahaging nakatakip kay Ryan. Kaya muling nailantad ang kanyang katawan. Nagsalita si Princess. So, may balak kang i-blackmail ako, ate? Oo, syempre. That's what sisters do to each other, diba? Ate naman, nakailang takas ka na sa bahay kahit grounded ka. Pero hindi naman kita isinusumbong, ma'am. Tapos ngayon, isusumbong mo kung... Aba, oo naman. First of all, big fish tong nahuli ko. And I'm sure, gagawin mo ang lahat. Huwag lang mawala sa'yo ang laruan mo. Ano bang pinagsasabi mo, ate? Hindi ko siya laruan. So tell me, boyfriend mo ang handsome big chunk na to? Hindi pa. Pero we're going there na rin naman. So, it's a no. So, mas malaking violation ito kay na Mami at Daddy. Dahil nag-uwi ka ng boylet sa rest house natin pero hindi mo pala siya boyfriend? Ate, ano ba kasing gusto mong gawin ko? Para wag mo lang akong isumbong. Mas marami kang pera kaysa sa akin ah. May sarili kang kotse, ako wala. Anong meron ako na wala ka? Nakangiti naman ang dalagang si Jamie. Sabay sabing, him. I want him. Bilang payment sa hindi ko pagsusumbong. Si Ryan? Anong tingin mo rito, ate? Naglalaro lang na kapag gusto mo rin paglaruan ay kukunin mo na lang basta-basta? Tsaka paano ko ipapahiram sa yung bagay na hindi ko nga pagmamay-ari? Oo, crush ko si Ryan. Matagal na kami magkakilala dahil classmate ko siya. Pero hindi siya pwedeng magka-girlfriend dahil sa pangako niya sa kanyang pamilya. Kaya hanggang ganitong pagkakataon lang din ang pwede kong makuha sa kanya. Sabi naman ni Jane, so, I want you to share what you have. Tila naiiyak na noon ang dalagang si Princess at yumuko na lang. Bigla iyong niyakap ni Ryan at sabing, Pumapayag ako sa gusto niya, Princess. Kung ang kapalit noon ay huwag kang masira sa mga magulang niyo. Sigurado ka, Ryan? Oo. Sabi naman ni Jamie, edi, we have a deal. Sabi naman ni Ryan, Baka pwedeng magpaalmusal ka muna nung o di kaya lunch nang bilin mo. Past 11 a.m. na. Oras na rin ng lunch. Alright. Here's the plan. Dito lang tayong tatlo sa bahay na to. Mag-swimming tayo sa pool. Ako nang bahalang mag-order ng lahat ng pagkain. I want to know more about Mr. Big Chunk. Sabi naman ni Ryan. Ryan po ang pangalan ko. Kaya tigilan muna ako sa kakatawag na Mr. Big Chunk na yan. Okay, fine.
Sige, magbihis na muna kayo. Doon ako sa baba. Mag-order lang muna ako ng masarap na pagkain sa kilala kong caterer para matinong food naman ang pagsaluhan natin sa buong maghapon. Wika pa ng dalagang si Jamie at bumaba na sa first floor. Ayan my loves, awat muna tayo ha. Nako, mukhang may magiging kaagaw na ang dalagang si Princess kay Ryan. Pero napakaswerte naman itong ating bida. Magkapatid pa ang parehong may kursunada sa kanya at mga anak mayaman. Saan kaya sila makakarating nitong dalagang si Jamie? Magsama-sama tayong muli my loves sa next part nitong ating kwento. Huwag makalimot mag-like, mag-subscribe, at mag-comment ka na rin para makilala rin kita. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye!